So dito nga mga kalpa, no, good day nga pala sa inyo, no. So tuturuan ko nga pala kayo kung paano magpalit ng coolant dito sa Honda Click 160. So bali naka aftermarket na kasi tayo na radiator. So kapag stock yung radiator ninyo, ang gagawin ninyo, kuha kayo ng digis. So tanggalin nyo muna tong radiator cover, and then kuha kayo ng star na allen. So pihitin nyo na to para bababa yung coolant dito. So yan na yung drain plug nya. So naka aftermarket na tayo, kaya ang gagawin natin, sa hose tayo magde-drain dito, tapos dun sa ilalim ng block. So yun yung tatanggalin natin. So ang gagamitin natin na pangpalit, ito yung Peak na coolant made in the USA. So nakapag-try na tayo ng ibang brand, so try naman natin itong coolant na to. So tara, let's go! Tuturo ko na sa inyo kung paano. So dito tanggalin muna natin itong dalawang tornilyo. So kuha lang kayo ng positive na screwdriver. Ayan, paluwagin nyo lang to. Tapos merong dito, tawag dito, yung maliit na lock. Yan yung plastic. So pag natanggal nyo na yung tatlong yan, nilayin nyo lang to, itong side skirt. Ayan. So meron pa ditong isa, tanggalin na rin natin para walang istorbo. So bali ito, natanggalan natin yung push button, push lock nya. Ayan, tanggalan natin yung side skirt. So yung discarded dito, sinide stand ko, tapos double stand, and then tagilid nyo lang yung unit para di kayo mahirapan, di ba? Ayan. So mamaya ito yung tatanggalin nating drain bolt. Ayan, o, sa block. So ito yung tatanggalin natin mamaya. Ayan, nakita nyo? So dito tanggalin muna natin yung radiator cover. Ayan. So ito, trip ko lang magpalit ng coolant. Ayan na, patuloyin lang natin kasi naka side stand. So apaw yung sobra dyan. And then kuha lang tayo ng long nose or plies para meron tayong pang unplug dito sa radiator, tawag dito? Clamp. Ayan. So ayan, mano-mano lang, dahan-dahan lang kayo, no? So patusugin lang natin dito sa right side. Ayan, medyo maigpit. So kung gusto niyo naman tanggalin yung buong radiator para malinisan yung magneto, pwede naman. So ito, kuha lang tayo ng flat screw, tapos ipihit nyo lang yan, yung hose. Ayan. So ayan, medyo mahirap lang, no? Ayan, pilitin nyo lang, no, hanggang sa bumulwak. Minute? O sakto lang. So ayan, drain na, no? Drain lang natin lahat. Tapos yung sa kabila naman, yung sa block, yan, tanggalin na natin yung bolts doon. Tapos ito, gamit tayo ng ratchet, no? So meron yung long na ratchet na digis, mas maganda to, no? So hindi na tayo gagamit nung may bala-bala tsaka yung extension. So rekta na sa ganito, pero depende sa trip ninyo, no? So dito, yan yung tools natin, no? Ayan, paluwagin na natin. Pakaliwa yung paluwag. Ayan. So once na tumunog na siya, yung naramdaman yung lumuwag na, ayan, gamitan nyo na lang ng force gamit yung kamay ninyo para maiwasan nating bumilog. Nakikita ba dyan sa camera? Ayan, tumutulo na yung coolant to. Yun, medyo mainit nga lang. So wag ninyong kakalimutan yung copper washer nito, and double stand lang natin.
para ma-drain lahat, no? So once na na-drain na natin lahat dun sa radiator tsaka dun sa block, so kung ano yung huling kinalag ninyo, yun yung unang ilalagay ninyo para hindi kayo malito. So itong sa bolt dito sa block, lalagay na natin, no? So ganun lang yung process. Ayan, lagay na natin. So madali lang, 'di ba? Yung pang-labor ninyo, ibili nyo na lang ng tools para natututo pa kayong magkalagkabit, 'di ba? Ayan, saktong higpit lang. Ayan, saktong hand tight lang. And then ibalik na natin yung radiator hose dito sa baba, no? So ganun lang kadali. So dito sa baba yung pinakamahirap na part. Ayan. So talagang mapapangiwi kayo rito sa pagbalik. So sa pagtanggal pa lang sobrang hirap na. Napakaikli lang kasi ng radiator hose ng Click 160 dito sa baba. So alam ko same lang sila ng PCX 160 kasi itong radiator natin aftermarket pang PCX 160. So same lang sila ng engine kaya ganito rin yung sa PCX. So siguro sa ADB 160 same lang din sila. So pag hindi nyo kayang kamayin, ayan, gamitin nyo lang yung pinangtanggal nyo kanina na long nose. So mas maganda pa lang long nose compare sa plies. So isagad nyo lang para hindi siya mag-leak, no? So do-double check natin yan mamaya kung may nagli-leak. So ibalik na natin yung hose clamp. Ayan, so sa mga pro, pwede nyo naman ang i-skip tong video natin or X. So para lang to sa mga newbie na gustong matuto. Ayan, para hindi na kayo pupunta ng shop. So madali na lang yung gagawin niyo, 'di ba? So dito, magre-refill na tayo ng coolant, no? So by the way, hindi ito sponsored ng Pika. So nagtatry lang tayo ng iba't ibang brand. So tara, mag-refill na tayo. Ayan, so dito dahan-dahan lang kayo. Kung natatakot kayo baka matapon, kuha na lang kayo ng embudo. Ayan, so hintayin lang natin ito mapuno. So na-drain kasi natin lahat kaya maraming mailalagay rito. And halos kalahati, no? So ayan, hintayin lang natin bumaba. Kailangan walang matitirang bula, no? O kaya yung hangin. So yun yung tatanggalin natin. So hayaan lang natin siyang umandar. So painitin lang natin. So ayan lang natin siya mag-circulate ng around 5 minutes para sure. Tapos tsaka tayo magre-refill dun sa reservoir. So pag magkwakuan kayo, biblit. Ayan. Ganyan lang muna. Tapos after 5 minutes, tatakpan natin ng radiator cap para walang hangin. So medyo nababawasan na siya ng konti kaya magdadagdag na tayo, no? Ayan. Ayan, oh. Kailangan walang ganyan, no, yung bumubula. Ayan, nalabas na yung bula. So may tendency kasi na ano to may hangin pa dun sa loob. Kailangan purong coolant yung nasa loob. Kaya aking try mo nga bombayan yung sakto lang. Bumababa, no? Bumababa na. Ayan, pagka bumababa siya, ibig sabihin nababawasan. So pwede pa tayong magdagdag ulit. Ayan, tayin lang natin. Ayan, may mga bula-bula, oh. So diba, bumaba ulit. Ayan, magdagdag ulit tayo.
ng coolant, hindi kayo nag-bleed, so magkakaroon ng problema yung unit ninyo, no? Kailangan nasa tamang process kayo. So ayan, refill ulit tayo hanggang sa mawala yung bula. Okay, bomba. Ayan, may bula, oh. Ibig sabihin may hangin-hangin pa. Checking. Meron pa, no? Ayan, oh. Lumalabas-labas. Ayan lang natin yan. So ito, pansinin ninyo. Ayan, oh. Lumalabas na yung mga bula-bula nya. So medyo nababawasan na yung coolant. Di ba kanina punong-puno yan? Ayan, o. Yan yung kailangan mawala dito sa loob ng makina natin at dun sa loob ng radiator. Tsaka minsan kasi nag-i-stuck yan dito sa hose natin, eh. Lalo na kapag ka masyadong yupi, no? Katulad nito. So minsan dito nag-i-stuck yung mga bula-bula, eh. Kaya kailangan mag-bleed dapat ng maayos. Ayan, o. So kapag ganyan pa yung status nya, may mga bula-bula pa, wag nyo munang isasara, no? So dito mga kalpa, after 5 minutes, ayan, medyo umuusok-usok na banda dito, no? Ibig sabihin sobrang init na ng coolant natin. Tapos check ninyo, ayan, o. Diba kanina hanggang taas yung coolant natin. So ibig sabihin maayos na yung pagkaka-bleed natin. Wala nang mga bumubula-bula, o. So dito pwede na nating dagdagan, no? Ayan. Pero check pa rin natin, no? Obserban pa rin natin kung may bumubula pa rin. So ito yung 1 liter natin, ayan, o. Halos makalahati na. Ayan, magre-refill na tayo. Dagdagan natin ng konti. Ayan, obserbahan lang natin. So pag ganyan na parang gumagalaw-galaw yung tubig, ibig sabihin nagsisirculate siya. So mula rito sa radiator and umakyat siya dun sa block, tapos yung galing dun sa water pump, ayan, ikot na siya papunta rito. Tsaka pakiramdaman ninyo dapat sa taas mainit, and then dito sa baba hindi ganong mainit. Ayan, o, saktong sakto lang. Dito sa baba hindi kayo mapapaso, eh. Ayan, o. Ayan, so dito mainit na mainit to sa taas. Ganyan yung tamang pag-check pag nagsisirculate yung coolant ninyo. So walang problema dun sa ewan ko anong tawag dito. So comment down below. Tapos yung water pump, nakalimutan ko na kung anong tawag dun. So dito mga kaalpa, after ng ilang minuto, no, so okay na nga yung coolant natin, na-bleed nga natin ng maayos. Pero pag meron kayong napapansin na kakaiba, so ikonsulta nyo kaagad yan sa trusted mechanic ninyo, no? Pagduda kayo pag hindi nyo alam kung ano yung nangyayari. Pero dapat ito mga 5 minuto, pag stable na yung galaw nung coolant natin, wala nang problema yan. Pero pag mga 5 minutes merong mga hindi kaya, halimbawa mabula pa rin siya, ayaw tumigil, tapos madalas nagbabawas, pa-check nyo na yung head gasket niyo, baka may tama na, no? So pwede kasing humalo yan sa engine oil natin. So dito pwede ko nang takpan to, tapos pwede na tayong mag-refill dun sa reservoir. Ayan, wala naman, no? Hindi na siya nagbabawas. Tsaka hindi na rin siya bumubula-bula. So dito, pagduda pa rin kayo mga kaalpa, diba itong hose, kunin nyo yung kaninang ginamit niyo na long nose. So pag pinisil nyo yan, angat to,
yung tubig no. So pag wala nang lumalabas na bula dyan, so okay na yan. So ibig sabihin, nagawa nyo ng maayos yung pagbibleed. O diba? Ayan, nakaroon na naman kayo ng bagong ideya. Hindi naman masisira yan. So dito, takpan na natin yung radiator cap. Tapos magre-refill na tayo dito sa reservoir. Ayan, tanggalin na natin yan. Tapos hanggang high level lang tayo. So wag kayong sosobra kasi pag sumobra kayo, pag pinuno nyo yan, isusuka lang din, sayang. Ayan, sakto lang ha. Yung reservoir. And then paganahin lang ulit natin yung motor natin ng mga ilang minuto para okay na. So yun lang mga kalpa, sana natuto kayo sa pag-refill or pagpalit ng coolant dito sa mga Honda Click 160, ATV 160 at PCX 160. So hindi ko na ipapakita yung pagkabit natin dito, kayang-kaya nyo naman yan. So nasa 800 ml yata yung kinain niya, no? Ayan. So naka 2 rows na kasi tayo, malaki na yung radiator natin dito. Kaya marami siyang kinain. So yun lang mga kalpa, pag gusto nyo bumili ng Peak long life coolant, iwanan natin yung pagbibilan nyo dyan sa baba. Ayan. So lalabas yan sa screen, sa pin comment at sa description box. Thanks for watching and goodbye. Ride safe.